היום לעשות חלקה. אתם יודעים מה זה אומר חלקה? חלקה זה אומר שמעכשיו יהיה לו כיפה על הראש ויהיה לו גם, איך קוראים לזה? ויהיה לו גם פאות יפות. אתם רואים לגבריאל איזה פאות יש? מה, גם לא יהיה פאות כאלה יפות? כן, גם למיכאל יהיה פאות כאלה יפות, ובעזרת השם A day in my life as a Jewish wife. So for today's mini vlog mga kami, ito yung continuation sa paggugupit ng buhok ni Mikhael. So before gugupitan ng buhok si Mikhael mga kami, mayroong ceremony kasama ng rabbi sa school. So dito mga kami ini-explain kung gaano kahalaga yung pagsuot ng kipa, yung nilalagay sa ulo, kung gaano kahalaga na mayroon kang piyot, yung nasa long hair dito sa gilid ng yung tainga, at kung gaano kahalaga na magsuot ng isang sitsit. Yung sitsit mga kami is kasama yan doon sa 3 paragraph ng Shema Israel, yung napaka-importanting prayer ng mga Jewish people like us. So doon mga kami ini-explain niya ng maigi doon kay Mikhael, because si Mikhael is now allowed to wear sitsit, kipa, and also mayroon siyang piyut. Kasi nga today is the day na magka-cut na tayo ng hair ni Mikhael, at today also mga kami is allowed na si Mikhael na magsuot ng sitsit because 3 years old na nga siya. And napakasaya ko mga kami because tatanggap si Mikhael ng iba't ibang blessings sa iba't ibang rabbi. Kasama na dito mga kami yung head ng rabbi ng school nila Mikhael, kasi nga nandito nga tayo sa religious school. So napaka-happy ko mga kami. May ikikwento lang ako sa inyo mga kami, isi-share ko na din to since I was converted as a Jewish. So lahat ng mga tradisyon ng mga Jewish mga kami ay sinusunod na namin. Lahat yun mga kami ginagawa namin. So I am a Jewish wife, I am a Jewish mother. So since si Mikhael ay isang lalaki, mayroon siyang 3 napakahalagang gawin sa buhay niya. When he was a baby mga kami, ay ginagawa na namin yung brit mila, or kung tawagin ay circumcision. Now mga kami na 3 years old na si Mikhael, gagawin naman niya ngayon is yung halake, or yung cutting of the hair. Pagkatungtong ni Mikhael ng 13 years old mga kami, gagawin naman niya is yung bar mitzvah. Lahat yun mga kami ay gagawin ni Mikhael as a Jewish boy, as a Jewish child. Kaya napakaswerte namin kay David mga kami, kasi every Friday night and Shabbat talagang wala kaming ibang gagawin kung di tuturuan yung mga kids namin kung gaano kahalaga yung isang Jewish, kung gaano kahalaga yung Torah, yung Bible namin mga kami. Lahat yan ginagawa ni David, ini-explain niya sa amin, not lang sa mga kids, pati na sa akin mga kami. Kaya so now mga kami, kailangan na ni Mikhael matuto kung paano mag-pray, kung paano magbibigay ng blessing sa bawat food na kakainin niya. So right now mga kami is nag-i-slice yung rabbi ng cake. So ibig sabihin, before kakainin ni Mikhael yung cake, ay bibigyan mo na yan ng blessings ng ni Mikhael. So si Mikhael naman mga kami is tinuturuan ko siya paunti-unti ng blessings. Sa morning prayer mga kami, memorize na ni Mikhael yung Shema Israel. Before matulog si Mikhael, memorize na rin niya mga kami. And also yung pagwawash ng hands mga kami, slowly na memorize na rin ni Mikhael. So lahat ng gagawin namin mga kami is mayroon niyang mga blessings. So ganito yung isang Jewish mga kami, wala kang gagawin na walang blessings. Lahat yun mga kami, kakainin mo man, gagawin mo man, bibigyan mo siya ng blessings. Kaya kahit maraming galit sa Israel mga kami, maraming galit sa mga Jewish people, pero look at us mga kami, talagang napaka-strong, napakalakas ng mga prayers namin. Kaya hindi kami natatalo sa lahat ng mga gustong sirain yung Israel. Alam nyo mga kami, yung prayers ng mga Jewish is talagang sobrang lakas. Talagang hindi mo sila madidistract sa kung anuman. Talagang kung magpipray sila mga kami, pray talaga yan, focus talaga yan sila sa pagpipray. Kaya
Kaya, and tingnan mo yung mga batang ito mga kami, nakakatuwa, nakakataba ng puso kung gaano kahalaga sa kanila yung prayers. Sumusunod talaga sila kung ano yung sasabihin ng rabbi. So, ini-explain ng rabbi dyan mga kami kung gaano kahalaga yung prayers, yung blessings, at kung gaano kahalaga yung kalake or yung cutting of the hair. And lahat yun mga kami, nakikinig yung mga kids, sumusunod sila kung ano yung sasabihin ng rabbi. So mga kami, ganito tinuturuan yung mga bata dito sa Israel. Talagang pinapahalagahan nila yung Torah, yung Bible, yung tradisyon ng being a Jew. Talagang lalo na mga kami, dahil nandito nga tayo sa religious school, talagang stricto sila mga kami pagdating sa mga prayers. Every day mga kami nagpipray yung mga bata na ito. Kaya si Michael, kapag nasa bahay na siya mga kami, talagang na-adapt niya kung ano yung lesson nila sa araw na ito. Kaya nakikita ko minsan si Michael mga kami, nagpipray siyang mag-isa talagang. And mga kami, ito na yung hinihintay natin, yung paglalagay kay Michael ng sit-sit. So naputol yung video natin kanina mga kami dahil nga ako yung naglalagay ng sit-sit, si David at si Gabriel. Bali family kaming naglalagay ng sit-sit sa kay Michael. So bali yung rabbi kanina, yung nagpipicture. And here we go mga kami. Ayan, may sit-sit na si Michael. O diba, nakakatuwa, nakakataba ng puso mga kami. Talagang allowed na si Michael na magpipray ng sit-sit. Kasi mga kami, sa Shema Israel, doon sa last paragraph, kasama yan yung sit-sit. Hinahalikan niya nila yung sit-sit na yan mga kami. So, yan ay patunay na ikaw ay isang Jewish baby. Ikaw ay isang Jewish na tao. So, diba mga kami, naiiyak ako dyan kanina mga kami nung nagtitake ako ng video. Sobra napaka-emotional ko mga kami.